Network Entertainment. Ginamit namin yung pagha-hunting ng Philippine Eagle, yung pattern nito, upang maintindihan yung paglawak ng universe natin. Mathematics kasi yung paliwanag, so malaki talaga yung jump, 'di ba? Tumalon ka sa Philippine Eagle na isang endangered species papunta sa papunta sa mga, properties ng universe natin. Ang magandang i-note diyan kasi yung properties ng universe natin dahil sa ang pagkakaintindi natin sa universe natin ngayon ay dynamic siya. Bakit siya dynamic? Kasi, gumagalaw yung mga bituin, 'di ba? Umiikot ang mga galaxies, nagme-merge yung mga galaxies, so gumagalaw yung universe natin. 'Pag tumingin ka sa pinakamalalaking scales ng universe natin, lumalawak yung universe natin. Ginamit namin yung hunting properties ng Philippine Eagle, so dito na siya papasok. Kasi may field sa mathematics, optimization, meta-heuristics kung saan puwede kang maghanap ng optimum sa functions mo. Bale yung mga pinakataas pati pinakababa ng functions mo gamit ng nature-inspired na behavior. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is the Philippines' first homegrown gravitational physicist. He obtained his bachelor's, master's, and PhD in physics from UP Diliman and is currently a postdoctoral researcher at the Max Planck Institute for Gravitational Physics in Germany. His research interests revolves around gravitational waves, gravity, cosmology,
machine learning, data analysis, dark energy, and modified gravity. Apart from doing research, he also co-founded the Liknayan Podcast, the only physics podcast in the Philippines that aims to inspire Filipinos to pursue physics. So without further ado, let's all welcome Dr. Reginald Christian Bernardo. Woo. Ayun, so welcome sa podcast, Reggie. Sa mga sumusubaybay sa Liknayan Podcast, baka isipin nyo nag-rebrand sila. Hindi po, no? Kambal kami ni Philip. Tapos, ayun. Oo, pwede din 'to maging Liknayan Podcast. Pwede kayo swap sa physics language, pwede kayong dalawa commuting Oo. oh, i-hack yung commuting operator sa inyo ta's di malalaman ng audience. Naalala ko tuloy yung mga times na napagkakamalan ako na yung mga students ni Philip na pagkakamalan nila ako na ako si Philip tapos nag-hi sir sila sa akin. Napagkamalan kitang ikaw si Philip, may experience ako na personal. Kasi nagbabayad ako sa may, counter sa UP Diliman dati ng tuition fee. Tapos akala ko ikaw si Philip, so tinatawag kita ta's di mo ako pinapansin. So may personal experience ako diyan, eh. So, ayun, pag kilala niyo si Philip, hindi may nakita kayo na kamukha niya at hindi kayo pinansin, hindi yan si Philip, ako yan. May mga students yata siya may mga student siya dati na parang sinabihan ko na hindi kayo nagpasa ng Probset. So, hindi, hindi ko alam kung nagpanic yung mga estudyante na yun or pinagtripan. Pag nakakita ka ng random na estudyante, take mo lang yung chance mo baka estudyante ni Philip tapos malamang hindi nila malalaman kung sino ito. Mga kalokohan na ginawa namin. Pero hindi naman kami umabot sa point na nag-switch kami ng klase or nag-switch kami sa pagkuha ng exam. So, very very mild lang na kalokohan. Oh, hindi na natin kailangan pag-usapan yun. Salamat dun sa introduction, di ako handa dun. Ayun, so si Philip naging guest din dito sa podcast episode 85. Tapos abangan nyo rin yung mga future collaborations namin with Liknayan Podcast. So ayun, bago pala tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At pakirate na rin kami ng 5 stars para madami pa tayong maabot na audience. And also follow nyo yung Liknayan Podcast. So, yun, ang topic natin today. So, ito yung expertise ni Reggie, no, yung gravitational waves. At of course, the usual, bago natin yun pag-usapan, alamin muna natin yung naging journey ni Reggie as a scientist. So, Reggie, ikaw ay isang gravitational physicist. So, siguro, paki-explain naman sa amin. Kasi sa akin, kapag sinabing gravity, ang unang pumapasok sa isip ko ay yung 9.81 meters per second squared. So kapag sinabing gravitational physics, ano actually yung ginagawa nyo dito? Hindi, tama na yung starting point mo kasi yung approximation na yan, maganda nga yan, eh. Yung description ng gravitational physics ay gusto kasi natin maintindihan kung ano yung ginagawa nitong gravity sa kalawakan natin. Tapos yung implications kasi niyan, pwede ka umabot sa sulok-sulukan ng kalawakan, pwede ka umabot sa mga between natin, pati sa galaxies. Kaso yung implications ng gravity umaabot din sa Earth natin, eh. Pati mismo tayo lahat na feel natin everyday yung implications ng gravitational physics. So yung may kinalaman kasi dito yung tinatawag na gravitational force. So central ito na force, ibig sabihin kapag may isa kang point tapos may isa kang point sa ibang lokasyon, yung puwersa ng gravity dito is inversely proportional dun sa distansya ng dalawang point na yan. Tapos yung implications yan malawak, eh, kasi ito yung na-discover ni Isaac Newton ng matagal na panahon, ng mga ilang centuries ago. Tapos nag-improve yung understanding ng gravity. Bale ito yung dahilan kung ba't nahuhulog yung apple, ayon nga dun sa sikat na kwento nung may nahulog na apple tapos na-discover ni Isaac Newton yung gravity. Ito yung same na puwersa na papaikot ng mundo natin, pati yung gumagawa din ng mundo natin, pati yung dahilan kung bakit nandiyan yung buwan, pati kung bakit umiikot ang mga planeta sa solar system natin, pati kung bakit ganito yung orientasyon ng solar system natin.
bakit nasa plane sila lahat, yung mga planeta at halos nasa plane lahat, pati kung bakit umiikot yung mga galaxies natin, pati kung bakit ganito yung shapes nila. So, gravity yung pinaka, nagse-shape ng mga bagay na ito. Hindi ibig sabihin na gravity lang yung mahalagang puwersa sa universe natin kasi may siyempre Hmm. physicist ako, may ibang mga puwersa din tayo, electromagnetism, electroweak, na mahalaga naman sa nuclear force, may strong force. So, yung electroweak pati, strong force naman yung mahalaga sa nuclear physics halimbawa at nuclear engineering, mga core concepts dun. Kasi yung gravitational physics, pati yung puwersa ng gravity, ito naman yung mahahalaga sa mga bituin, pati yung, neutron stars. Minsan hindi din siya independent na concept kasi halimbawa sa neutron stars, naghahalo-halo dito mga magkakaibang konsepto, eh, may nuclear physics dito, may gravitational physics, may electromagnetism. So hindi naman, independent 'to, eh. Saka sa Hmm. actual na aplikasyon ng physics talaga palagi halos di ka makakakita ng single na example na isang konsepto lang ng physics yung makikita mo, eh. Talagang halo-halo. Kaso siyempre kasama dun yung gravitational physics. Siguro pinakamahalaga lang siya kapag tumitingin ka sa mga bagay na malalaki kasi yung isa pang factor dun sa puwersa kanina is kung gaano kabigat yung mga objects dun. Halimbawa kung ganito kabigat yung isang point, ganito kabigat yung isang point, mas malakas yung gravitational force dun than kung, hindi sila gano'n kabigat. So, yun yung maikling introduction. Ta's yung physical measurement na pumapasok diyan, yung 9.81 meter per second squared, acceleration 'yan kaya ganyan yung units kasi makita mo distansya, tapos may, dalawa kang, time squared bale, velocity over time, acceleration 'yan. So, ang ibig sabihin yung, gravitational force tapos, maliit na distansya ng or maliit na espasyo ng Earth natin, hindi ka aakyat ng sobrang taas sa atmosphere. Ang gandang approximation niyan kasi puwede mo 'yan magamit sa, um, pagpe-predict ng trajectories ng mga bagay na gusto mong i-launch sa space natin. So, sobrang halaga niyan sa mga ganyang bagay. Mahalaga 'yan kung paano patakbuhin yung mga eroplano kasi kailangan i-factor factor mo 'yan. Mahalaga 'yan sa madami pang aplikasyon, space science, pati yun nga, sa mga eroplano natin, pati kahit sa mga simpleng interest lang kung interesado ka sa basketball o baseball Hmm. tapos gusto mong i-model kung yung trajectories, bale yung dinadaanan ng mga bola na yan once i-shoot na sila ng isang basketball player o tamaan ng isang baseball player ng bat yung bola kasi may spin ka naman dito na kailangan i-balance mo dun sa gravitational, force pati friction yung 9.81 meter per second squared. Kaya i-predict yan lahat gamit ng physics, factoring gravitational physics. So madaming aplikasyon at uubusin ko yung oras ng podcast pag-usapan lahat yan, eh. So titigil na ako diyan. So yan yung Hmm. introduction. Madaming, applications ng gravitational physics tapos yung simulang-simula ay 9.81 meter per second squared. So mahalaga na intindihin yan sa mga estudyante kasi kahit sobrang simple niyan madaming nanlalait diyan, eh, sasabihin nila approximation, yung iba gagawing 10 yan, eh, kasi mahalaga yung Nakikita 9.81 ko meter per ngayong second ganyang squared. meme. Oo, Nakakatuwa yung binanggit mo kanina na ano, yung mga bola. Kasi oo. ayun nga, sa mga mapapansin mo 'to, kapag tuwing mga ano, paparating yung mga NBA finals, may mga lumalabas na videos na dini-discuss nila yung angle of release nung mga shooter, tapos yung Oo, spin ng bola na the more spin daw, mas may control ka kung saan papunta yung mga bola, bla bla bla, whatever. hmm. Oo, yun. Di ko alam yung sagot, kaso puwede ko ngang i-segue yung isa sa mga sikat na papel na ginawa ko sa UP nung undergraduate pa ako nito, eh, tungkol sa projectile motion. Yung kapag may hangin ka, Hmm. tapos may air resistance kasi siyempre hindi naman yung palaging dini-discuss kasi sa physics sa mga, undergraduate Ay, yung palaging air walang resistance. ano, walang air resistance. Walang air resistance, wala kang wind, wala kang spin. So yung isang unang ginawa kong project sa physics kasama si, Sir Perry Isgara pati mga ilang interns ng PSI ay tungkol sa projectile motion.
So puwede niyo hanapin sa profile ko, wind influence projectile motion, tapos yung maganda kasi dito may ano kami, may analytical solution. So puwede mo silang i-model gamit ng, isang sikat na mathematical function, Lambert W yung tawag dito. So segue lang kasi ngayong nabanggit yang, madaming interesado diyan kasi sports yan, eh, Mm. 'di ba? Ah, itong pagkahilig mo sa physics or yung pagiging physicist mo, nung bata ka, pinangarap mo ba talaga maging physicist or Oo. scientist? Hindi, wala sa plano talaga 'to. Kasi nung bata ako, nag-high school ako sa Don Bosco College, tapos pagkatapos ko mag-high school, pumasok ako ng seminaryo kasi gusto ko magpare ng ng Ah, time na yun. Kaso siyempre nagbabago yung plano natin ta's tumatanda tayo, yung punto nag-iiba yung mga plano pati yung mm. trajectories natin sa buhay. Tapos pagkatapos kasi nun, so medyo arbitrary nga din. So nag-shift ako sa National Institute of Physics sa UP Diliman. Tapos, hindi ako sigurado nung time na yun kung gusto ko matuloy sa physics, naghahanap lang muna ako ng entry sa science. Yung dahilan kung bakit ko ginawa yun kasi reasonably maayos ako sa math at science nung high school. Tapos, natutuwa naman ako sa physics pati yung mga questions kasi ng physics kagaya din ng mga question na iniisip nating lahat ng mga bata pa tayo, eh, paano nabuo yung mundo. Nasa physics yung mga tanong na yun, eh, paano nabuo yung universe natin, ang kalawakan, bakit yung 'pag nakita mo yung mga bituin bakit sila nandiyan, bakit ganyan Mm. kaliwanag yung mga bituin natin, bakit hindi sila sobrang liwanag, bakit may umaga, bakit may gabi, bakit may mga rainbow, nasa physics yung mga tanong na yan, eh. Hmm. Bakit ganito yung kulay, ano yung kulay puti, pati bakit may pula, asul. Pati iba pang kulay diyan, nasa physics yung mga tanong na yan. So, yung mga, um, so interesado tanong natin lahat yan nung mga kabataan tayo, eh. Siguro, depende kung nasaan ka, kung masasagot yang mga yan. Kaso ang saklaw kasi niyan sa siyensya ay pumapasok sa physics o yung madami dito pumapasok sa physics. Ulit, madaming interdisciplinary, so hindi naman lahat 'to papasok sa physics. Puwede mo din ipasok yung ibang mga binanggit ko sa chemistry, gagamit ng kulay tapos may mga chemical properties na papasok din. Kaso so ito yung dahilan kung ito yung trajectory, backstory na short backstory na nagpalipad sa'kin sa physics. Kasi wala sa plano, wala sa walang nagsulat na magiging physicist si Reggie Bernardo nung Mm. kabataan. Una, hindi ako aware na may mga science trajectories. Kasi hindi man ako galing sa science high school, tapos may technical college yung Don Bosco High School naman dati. Kaso halimbawa wala kaming major sa science, may major kami sa drafting nung time ko. Drafting, electronics, tapos may nakalimutan ko yung magagalit, computer, oo. Ah, Drafting, electronics, pati computer kasi wala kaming major sa science. May maliit na awareness ako na may mga scientist kaso yung pagiging career ng scientist pati na alam mo yun 9 to 5 ah, dito tapos may career dito, hindi ako gano'n ka-aware. So baka parte dahilan nito kung bakit di ko alam kung gusto ko maging scientist kaso, well gumana naman yung oo. may gumana naman at napunta ako dito. Pati sakto yung mindset ko, eh, sa pagiging scientist kasi yung curiosity driven mindset, so nung napunta ako wini-welcome yun ng science sector. Mm. Kaya nag-stay ako. So once nung pumasok na ako sa physics, tapos nag-aral ako, tapos entertained yung questions ko, welcomed yung questions ko. Um, ta's natutuwa ako i-investigate yung questions ko, hindi mo kailangan pilitin. Mm. Talagang puwede mong iwanan lang tapos Nagkukusa na 'no? iimbestigahan mo. Oo, so yung swak yung mindset pati yung sector nga, pati yung pag-uugali din ng sector, pati kung ano yung wini-welcome niya. Pero out of all the fields ng physics, bakit yung gravitational physics yung napili mo? Kasi 'di ba, si Philip quantum physics yung sa kanya, ikaw Oo. gravitational physics. Bakit yun ang field of expertise na nagustuhan mo? Magandang tanong 'yan. Kaso nakakatawa yung sagot kasi wala din sa plano, eh. 'Di ba yung binanggit ko nga kanina, yung unang research na ginawa ko ay projectile motion. Ah, Puwede ko ipasok yun sa gravitational physics kasi nasa classical mechanics din yun kasi
Nasa kinematic equations naman yung gagamitin mo dun simulang-simula, tapos alam na 'to ng mga audience natin o kung yung mga high school sa audience natin na nag-aaral ng kinematic equations, yung V equals xt, Oo. yan yung mga magagamit mo na upang tuklasin yung projectile motion. Ta's 'pag naglagay ka ng wind, magdadagdag ka lang ng mga ilang terms pa diyan sa equation mo. Kasi projectile motion 'yan, yung unang field ko talaga sa physics pagkatapos niyan is particle physics. Kasi nag-join ako sa particle physics group ng NIP ng UP Diliman. Ang totoo bago pa 'yan. So yung pinakaunang in-investigate ko particle physics. Tapos nag-shift ako sa mas general na high energy, physics. Tapos yung advisor ko ay si Sir Perry. So yung mga unang ginawa ko ay mas may kinalaman sa high energy physics. Ito yung mga tinatawag na kapag may, minimal length o related nga din sa quantum mechanics, eh, yung modifications ng tinatawag na Heisenberg uncertainty principle. So ito yung unang field ko, pati yung tanong mo balik kung ano yung mga implications ng mga yan, ito yung unang, pinag-aralan ko. Yung nung grumaduate na ako ng MS ta's may publications ako diyan sa mga fields ng high energy physics, gusto gusto ko mag-shift ng field. Mm. May kinalaman siguro sa mindset ko din kasi kapag pinatagal mo ako masyado sa isang field nabo-bore na ako. Oo. Kaya gusto ko mag-shift. Tapos sumakto nung panahon na grumaduate ako tapos bumalik yung isang professor ng, National Institute of Physics pagkatapos ng pangalawang postdoc niya. Ito si Professor Ian Vega. Tapos yung specialization ni Professor Ian Vega, hi Ian kung nakikinig ka. Yung specialization niya ay radiation reaction, generally gravitational physics. Tapos, interesado ako dito, ito nataon din dito yung ano, nataon yung pag-award ng Nobel Prize sa, discovery ng gravitational waves. Tapos lumawak talaga yung interest sa gravitational physics ng time na 'yan. Ta's naghahanap na ako ng entry, ta's sumakto yung dating ni Ian, yung pagbalik ni Ian sa NIP. Kaya nag-shift ako sinubukan ko mag-shift ng fields. Hindi mo naman alam kung kung magagawa mo nung time na yun kaso sumakses naman Mm. Nag-shift ako ng fields, sinabi ko kay Ian na gusto ko mag-PhD, na ikaw yung supervisor, ta's pumayag siya. Tapos, yun, long story short, kaya napadpad sa gravitational physics. Diyan pala may question ako kasi 'di ba nag-viral 'yun dati sa news na ano, yung nilabel ka na yung first homegrown gravitational physicist. So Oo, can you share ano ba yung backstory nitong label na 'to? Wala bang ibang nag-aaral ng gravitational physics sa hindi Pilipinas? gusto oo. Mag Gustong-gusto ko i-correct yan, eh, feeling ko naging distraction lang yun nung pandemic kasi pandemic ako grumaduate, eh. Hindi ko naman gusto grumaduate ng pandemic, siyempre wala namang may gusto na nag-defend ako Mm. online. Kasi feeling ko may mga na-overlooked yan, eh. Hindi ko kaya banggitin lahat. Madami ng gravitational physicists bago pa ako na Pilipino. Mm. Nakuha nila yung degrees nila abroad, halimbawa, yung advisor ni Ian Vega si advisor ni Ian sa Ateneo ba si Doctor, Garcia. May mga madami din si Doctor Reyna Reyes na grumaduate sa Princeton. Si Ian, gravitational physicist. Nakuha nila yung degrees nila abroad. Kaso may mga gravitational physicists na din ng time na yun na nag-aaral ng gravity sa Pilipinas nung time na yun. Um, Halimbawa si Dr. Reggie Pantig sa DLSU. Nasa DLSU siya nung time na yun kung tama ako. May cosmologist sa UPLB, si Dr. Alan Alinea. Um, I think tunguhan nila yung degrees nila, si Dr. Alinea, baka mali ako so paki-fact check na lang nito. Nakuha niya yung degree niya abroad, si Reggie Pantig nakuha niya yung degree niya sa DLSU. Halos sabay, wa wa mas 1 year after yata siya grumaduate. Mhm. So may mga nag-aaral ng gravitational physics ng time na yun. Puwede ko din banggitin si, Dr. Hauser Villegas. Professor Hauser Villegas na siya ngayon sa National Institute of Physics. Kasi yung PhD thesis niya ay may kinalaman sa quark gluon, ay puwede kong i-frame as a gravitational physics thesis, eh. Tapos nakuha niya yung degree niya ng 2015. So puwede ko nga siya nga dapat yung feeling kong unang
First homegrown gravitational physicist, eh. So, noong 2015 pa 'yan, So, may mga nauna na nga. Tapos siyempre bias yung sample ko, kasi naka-sample ako sa National Institute of Physics, eh. Baka may mga ilang PhD thesis na puwede mong i-frame under gravitational physics na nakuha nila yung degrees nila galing sa Pilipinas. Hmm, Kaso siyempre hindi mo na makokontrol yung time, pandemic nun, kailangan ng oo, distraction ng mga tao. Kaya feeling ko ah. ang dali nag-viral dali nag-viral nung news na yun, eh. Ang lawak na napuntahan nun, wala namang nag-e-expect nun, feeling ko. Kaso yun nga, gusto kong i-acknowledge lahat ng nag-attempt na nag-aral ng gravitational physics. Lalo yung mga kinuha nila yung degrees nila sa Pilipinas nung time na yun. Kasi ang likely scenario ay talagang bubuhatin mo 'to, eh, bubuhatin mo yung field. Kasi mahalaga sa pag-aaral yung may community ka, eh, ta's hindi unang-una yung physics community hindi gano'n kalaki sa Pilipinas. Yung Samahang Pisika ng Pilipinas, pati Samahang, Pisika ng Visayas at Mindanao ng Pilipinas hindi nga gano'n kalaki yan, eh. 'Pag kinumbine ko lahat yan, feeling ko wala pa 500 yan, eh. 'Pag nakita mo yung mga physics meeting sa ibang bansa, sa Germany, sa US, libo yung order. Hmm. Kahit sa Taiwan lang, yung physics meeting ng Taiwan may mga 2,000 sila. Ganyan ganyan kalaki. So, sobrang liit ng physics community ng Pilipinas sa global scales. In general, siyempre mas madami pa tayong issue kasi una Ah, yung mga siyentista sa Pilipinas ay kulang na kulang talaga. 'Pag kinumpara mo sa kahit anong bansa, kahit yung mga katabi lang natin, eh, Vietnam, Indonesia, Thailand, Singapore, kahit sa Southeast Asia ka lang tumingin, sobrang liit ng dami ng mga siyentista sa Pilipinas. Siyempre 'pag pumunta ka pa sa isang field, physics, sobrang liit talaga. eto pala, kasi nabanggit mo kanina yung term na gravitational waves. Iba yung gravitational waves sa gravity waves lang, 'di ba? Alam alam ko magkaiba yun, eh. Mm. Madali siya ma-mix. Alam ko yung gravity waves ay may kinalaman sa hydrodynamics. Ah, Ginagamit yata siya kapag halimbawa may tubig ka, tapos naghulog ka ng bato, 'di hmm, ba magkakaalon diyan. Yung mga alon na yan alam ko gravity waves yung tawag diyan, eh. oo. O yung mga alon sa surface. Kung tama fact check na lang sa mga nakikinig natin. Check niyo lang kung ano yung gravity waves, kaso alam ko may kinalaman yan sa tubig, eh. Ah, actually Oo, bigla ko lang naalala kasi nabanggit mo din yung ano, yung mga physicist sa Taiwan. Ako may na-meet ako na geophysicist from Taiwan tapos nakausap ko siya sa isang conference. Tiningnan ko yung poster niya tapos yung research niya about gravity waves dahil sa ano, dahil sa bagyo. 'di So ba? you can imagine may bagyo ka, for example, somewhere sa Pacific Basin, tapos Oo, may seismic stations dito sa Japan, tinitingnan niya yung gravity waves dito sa Japan, tapos essentially yung idea puwede mong ma-track yung bagyo gamit hmm. yung nade-detect na gravity waves. Tapos ako na-amaze ako dun, tapos Oo, hindi ako magugulat din. bigla kong naalala, parang ang laking news na ano, discovery ng gravitational waves. So na-confuse ako, ano ba 'tong ano ba 'tong gravitational waves at gravity waves? So ayun. Oo, iba siya. Talagang alam mo magkaiba yung paggamit niya sa ano, eh, sa science community. So, yung gravity waves nga puwede may connect sa mas ano, eh, malawak pa na climate science, gaya nga Hmm, ng sa binanggit mo. Tas yung gravitational waves naman ano 'to, space-time may kinalaman kasi yung space-time bale ito yung buong universe natin, eh. Yung nakikita natin ay space, tapos yung isang dimension pa niyan is yung oras natin bale yung pagtakbo ng mga, orasan natin, ito yung isa pang dimension ng space-time. Tapos yung gravitational waves naman kapag may malaking bagay ka na gumalaw sa universe, halimbawa may isang galaxy o may dalawa kang galaxy na nagbanggaan o kahit may mga stars ka lang na gumalaw, may gravitational waves na, ibibigay yung mga 'yan. So, puwede mong isipin ganito lang din, yung tubig nga kanina ta's naghulog ka ng bato dun sa tubig o halimbawa ilagay mo lang yung daliri mo dun sa tubig ta's galaw-galawin mo yung daliri mo, magkaka-waves diyan, 'di ba? ah, Mapalitan mo yung tubig ngayon ng universe natin. So, 'yan yung tapos yung waves na tumatakbo diyan sa tubig, ayun yung gravitational waves. Kasi space-time naman siya, oo. So, ayan yung isang madaling, way na i-visualize yung gravitational waves.
Ang totoo puwede ko ngang bigay dun sa mga nakikinig, i-search niyo sa, YouTube yung tinatawag na black hole bathtub. Kasi madami silang ginagawang visualization ng gravitational waves gamit ng mga experiment na puwedeng gawin sa Ano yun, lamesa YouTube lang. YouTube channel yun? Ah, Hindi terminology siya, black hole bathtub. Bale gumagawa sila ng experiment na i-visualize yung gravitational waves pati mga effects na tinatawag na super radiance at, ring down, generally gravitational waves. Kaso ginagawa nila 'to gamit ng tubig. Bale mga isang ano lang, mga isang metro lang ta's may drain ka, ta's may tubig, ta's may mga i-adjust mo yung surface ng bathtub na 'to upang ma-simulate mo yung mga effects na 'to na nasa universe natin. mm. Ngayon pala 'di ba nasa Germany ka ngayon for your postdoc. Can you share din ano yung postdoc research na ginagawa mo ngayon sa Germany? Naka-focus ako ngayon sa pulsar timing arrays. Yung siyensya nito ginagamit natin yung mga pulsars, mga bituin ito sa universe natin. So, hindi sila lahat ng bituin kasi 'pag tumingin ka sa langit 'di ba, punong-puno ng bituin Oo, 'yan. Lalo sa Pilipinas, ang ganda ng langit sa Pilipinas, eh. Hindi sa Metro Manila kaso oo. kailangan kailangan mong pumunta sa ibang lugar, dapat maliit yung pollution mo ta's makita mo yung langit. Kaso minsan makakachamba ka naman kahit sa Metro Manila, eh, o sa amin sa Calamba maganda-ganda din yung langit dun, eh. Kasi taga Calamba pala ako. Um, so 'pag tumingin ka sa langit 'di ba may mga bituin, kasi may special na klase ng mga bituin na tinatawag nating pulsars. Tapos yung special kasi sa pulsars na 'yan, imbes na yung emission nila ng electromagnetic radiation, talagang on time. Bale, wala silang Filipino time. Halimbawa 'pag nagsabi sila yung emission nila is 1:00, 2:00, 3:00, talagang dun ka lang makakakuha ng emission. By emission ibig sabihin, yung mga telescopes natin sa Earth, may makukuha silang signal na regular. Ah, Ibig sabihin kaya mong i-predict kung kailan sila dadating. Tapos sobrang accurate kasi niyan. Yung precision mo halimbawa yung pulse ng isang pulsar ay kaya sila pulsars pala na tinatawag kasi yung pulse nila ay sobrang regular. Tas sobrang sakto nga ng pagdating. So halimbawa kung wild example 'to, kasi yung nang maintindihan lang ng mga nakikinig, kapag 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 ganyan ka precise. Tapos yung decimal place sa precision na tinutukoy natin nasa mga 10 to the minus, 10 at most. So, ano mas malawak pa, eh. Mas madami pa diyan. Ibig sabihin may 10 zeros ka bago ka makakuha ng correction diyan sa regularity na 'yan. So, sobrang regular talaga nila. Ito yung mga pinaka-precise na clock sa universe natin. Mas precise pa 'to sa kahit anong orasan na kaya gawin ng mga tao sa mundo. ah, Talagang ta's gawa ito ng universe natin. So yung siyensya niya at kung anong kinalaman nito sa gravitational waves, kasi yung gravitational force binabago niya yung oras. Kung nanood kayo ng Interstellar 'di ba? hmm, Kaya dito pumapalo yung konsepto ng space-time, eh. Kasi 'di ba sabi ko nga, yung nakikita natin ay space, yung screen natin ay space. Yung isa pang dimension diyan is yung oras. Tas 'pag, pinagsama mo 'yan, ito yung space-time. Yung gravitational waves ay space-time waves. So kung nanood kayo ng Interstellar makikita niyo yung sinasabi ko kasi accurate yung siyensya ng Interstellar, eh, sinupervise yan ni Kip Thorne, isa dun sa mga Nobel Prize winners na nanalo nung, pagkoobserba ng gravitational waves nung 2016. Um, Maalala niyo dito yung mga memes, yung, "This maneuver is going to take us 51 years. This short maneuver is going to take us 51 years." Pati yung isang beses na lumapit sila dun sa black hole tapos bumalik sila, ta's 20 years yung lumipas. Kasi yung pinagdaanan nila ilang oras lang, eh. hmm. So yung gravity is naapektuhan niya yung space-time. So dito pumapasok yung kung paano ginagamit yung pulsars sa pag-detect ng gravitational waves. Kasi binanggit ko kanina, sobrang precise ng measurements ng mga pulso, 'di ba? Talagang saktong-sakto, eh. Kasi 'pag nakakuha ka ngayon ng pagbabago diyan sa pulso na 'yan, puwede mo siyang i-associate papasok ngayon yung scientific method, ano yung isang parte dun, hypothesis, 'di ba?
Kasi regular yung mga pulso, ngayon nakakuha ka ng isang irregular na delay. Hindi O dumating on ano time yung imbes nag-cause ng delay na yun, oo, parang gano'n? tama, tama. Oo, yan ang konsepto. Imbes na 2 o'clock siya dumating, 2:02 dumating o puwedeng 2:05 dumating o puwedeng mas maaga siya dumating, 1:55 siya dumating o 1:59 dumating. Yung punto hindi siya dumating on time. Hmm. So gagawa ka ng hypothesis ngayon bakit di sila dumating on time. Bakit di dumating yung pulso on time ng mga pulsars. Tapos yung isang hypothesis dito, leading hypothesis dito, kasi naapektuhan niya yung space-time ay gravitational waves. So binabago niya yung, gumagawa siya ng tinatawag mga correlated na mga pulses diyan sa mga pulsars sa galaxy. Tas yung mga pulsars kasi nakapaligid yan sa galaxy, pati lahat ng tinutukoy ko na pulsars ay nasa galaxy pala. Hmm. May mga pulsars sa ibang galaxies kaso hindi siya, yung hindi ako gano'n ka-eksperto dito kasi kaso majority ng pulsars na detectable ay nasa galaxy lang. Kasi sobrang faint na nila, eh, kasi kung nag-oobserba ka astronomically, um, mini-measure mo sa liwanag, eh. Kung mas malayo ka 'di ba mas mukhang mga kotse lang, kapag mas Hmm. malayo yung kotse mas madilim na siya. Kapag palitan mo yun ng mga bituin, kapag nilayo mo yung mga bituin mas tapos same lang na headlights, mas madilim na siya. So ngayon ilagay mo sa ibang galaxy, subukan mo i-measure yun, gano'n yung pinag-uusapan natin. So nasa galaxy yung mga yan, madami sila, so puwede mo sila gamitin sa pagme-measure ng, gravitational waves. So ito yung field ng pulsar timing array science na ginagawa ko ngayon. Related siya sa ano din, related siya sa universe natin kasi gaya ng lahat ng waves, may magkakaiba kang wavelengths, ta's magkakaibang wavelengths, magkakaiba yung pinanggagalingan nila. So yung wavelengths na mahalaga sa pulsar timing array science is wavelengths siya ng mga gravitational waves na ginagawa ng mga galaxy mergers. May dalawa kang galaxy na nagbanggaan, yang signal niyan nasa pulsar timing array gravitational wave science. O yung universe natin na buo dahil sa pagbuo ng universe tapos gravity yung isa sa mahalagang puwersa sa pagbuo ng universe natin. Gumagawa din yan ng gravitational waves. Yang wavelengths na yan nasa pulsar timing array science din. So yung wavelength, yun yung parang fingerprint nung mga hinahanap niyo sa space ng Oo, oo. So yung okey. size puwede mo siya isipin bilang optical instrument, eh. So yung wavelength na gusto mong i-measure nakadepende sa size ng optical instrument mo. Halimbawa o measuring instrument in general, halimbawa kung 'di ba yung babalikan ko yung tubig kanina na halimbawa ko palagi, kapag may tubig ka diyan sa palanggana mo tapos sinundot mo yung daliri mo tapos gumawa ka ng waves, 'di ba yung wavelengths niya nasa size lang ng daliri mo, eh. Oo. Oo. Tapos kung gusto mo i-measure 'yan, gagamit ka ng ruler na kaya i-measure yung size ng waves. Ay ito yung measuring instrument mo. Kasi halimbawa kung may tsunami ka, paano mo gagawin yung tsunami? Ibig sabihin kailangan mo ng mas malaking gumagawa din ng waves, 'di ba? Mhm. So, tsunami yung wavelengths niyan mas malaki din. Yung Oo. wavelength, ito yung distansya dun sa taas nung isang wave, papunta dun sa taas pa nung isang wave. So, pati yung may kinalaman din yung height ng wave kung gusto mo ng mas malaking wave dun sa palanggana, 'di ba, mas lalakasan mo yung paggawa ng waves. Ayan, ngayon alam na natin yung naging journey ni Reggie as a scientist. Siguro ngayon focus naman tayo dito sa, study niya. So ang title nito ay Nature-Inspired Optimization, the Philippine Eagle and Cosmological Parameter Estimation. So Reggie, can you explain yung tungkol saan yung paper na 'to in one sentence? One sentence. Gustong-gusto ko 'tong papel na 'to unang-una kasi, may kinalaman sa Pilipinas gamit ng Philippine Eagle, pati yung Philippine Eagle ay isang, endangered species, 'di ba? So ito yung one Mm. sentence, ginamit namin yung pagha-hunting ng Philippine Eagle, yung pattern nito, upang maintindihan yung paglawak ng universe natin. Parang ang layo naman ng I mean, at first glance, parang ang layo ng connection. So, can you expound yung idea behind this research at paano ka napadpad sa ganitong klaseng research?
Oo, may mathematics kasi yung paliwanag. So, malaki talaga yung jump, 'di ba? Tumalon ka sa Mm. Philippine Eagle na isang endangered species papunta sa mga, properties ng universe natin. Ang magandang i-note diyan kasi yung properties ng universe natin ang pagkakaintindi natin sa universe natin ngayon ay dynamic siya. Bakit siya dynamic? Kasi, gumagalaw yung mga bituin, 'di ba? Umiikot ang mga galaxies, nagme-merge yung mga galaxies, so gumagalaw yung universe natin. 'Pag tumingin ka sa pinakamalalaking scales ng universe natin, lumalawak yung universe natin. Hmm. So puwede mong i-measure, obserbahan yung bilis ng paglawak na 'yan. Madaming cosmological probes na ginagamit diyan, may madaming experiments, small scale at large scales na, inoobserbahan yung paglawak ng universe, may tinatawag na dark energy survey, um, cosmic microwave background radiation ginagamit pati madami pang large scale structure experiments na ginagamit. Yung ginawa namin ay sobrang simple lang, kasi gusto namin i-measure din yung paglawak na 'yan. Kaso hindi pa namin kaya gamitin yung actual na data. May yung ginawa namin is gumawa kami ng simulations ng universe. Madami, mga, 100 hanggang 1,000 na simulations ng universe. Tapos ginamit namin yung hunting properties ng Philippine Eagle. So dito na siya papasok. Kasi may field sa mathematics, optimization, meta-heuristics kung saan puwede kang maghanap ng optimum sa functions mo. Bale yung mga pinakataas pati pinakababa ng functions mo gamit ng nature inspired na behavior. Bale yung properties ng pagha-hunt ng Philippine Eagle ng pagkain niya, yung pag-scan ng pagkain niya kinonvert yan sa mathematical operators, ta's gumawa ka ng optimization scheme gamit nitong, um, gamit itong behavior na 'to ng Philippine Eagle. Tapos ang ganda ng results, ito yung nakakatuwa. Sobrang bilis niya maghanap ng maximum pati minimum. So kayang tapos kinumpara ito sa madaming, nature-inspired na optimization ta's ang ganda ng results. Ang totoo hindi ko na 'to research, kailangan ko i-shoutout yung mga collaborators ko dito na taga-math at data science. Yung collaborators ko ay si, ah, Professor Ren Mendoza, si Erica Enriquez na isang PhD student sa math ngayon, pati si, Arian Crisel Velasco at collaborator din namin si, Dr. Reyna Reyes ng Philippine Space Agency. Um, Nasa National Institute of Physics pa si Reyna nung time na 'to na ginagawa namin siya at, I think, involved din siya may isa pa siyang institute pa-fact check na lang. I-check niyo yung papel ay nasa archive. So dito pumasok yung Philippine Eagle. So ibig sabihin may mathematical ka ngayon na may mathematical way ka ng paghahanap ng optimum ng function. Kasi kapag may science problem ka, ta's gusto mong hanapin yung parameters, parang may fitting ka, nagfi-fit. 'Di ba yung mga estudyante natin nagfi-fit Parang ng R linear square, regression, parang parang gano'n. oo, oo. Yung pinaka-basic nagle-linear regression, may slope ka, yung ginagawa niyo sa Excel 'di ba, magle-linear regression ka, makakuha ng R squared, ng slope, ng intercept, tapos yang may meaning yung mga slope at intercept na yan. Kapag ginawa mo yan sa universe natin, yung isa diyan is yung bilis ng paglawak ng universe. So yung ginagawa namin imbes na gamitin namin yung Excel, um, yung mathematical na Philippine Eagle yung ginagamit namin upang kunin yang slope at intercept. Wait, so linawin ko lang tama yung pagkaintindi ko. So basically, yung behavior ng Philippine Eagle kung paano siya mag-hunt ng prey, Oo, tama. nagbibigay ng clue kung paano nag-e-expand yung universe? Ginawa siyang mathematics ta's ginamit namin siya sa isang cosmology problem upang hanapin tama yung pagsabi mo, upang Ah, makuha yung interesting. parameters ng pag-e-expand ng universe. Hindi ko research yung Philippine Eagle, papel yan ni Eric Enriquez na PhD student sa math nung 2023 yata. Pero ito yung tanong ko, bakit Philippine Eagle? Hindi ibang ibon like yung kalapati, maya, or something? Ito yung maganda kasi, puwede din yun gawin kaso dapat magaling ka mag-hunt, eh. So yung unang factor yata dapat magaling ka mag-hunt
Pati may kinalaman kasi endangered yung Philippine Eagle, gusto siyang ma-highlight nila Ren at Erica at Arya nung time na yun. Tapos gawa ka ng so ma-highlight mo siya, gawin mo siya mathematical algorithm, yung behavior ng Philippine Eagle. So makakuha siya ng attention bilang endangered species. So ito yung isang dahilan. Kasi pwede mo gawin yun yung Maya na pwede mo gumamit ng ibang ibon, Maya. Sa gumawa ng algorithm ng paghahanap gamit ng mga yan. Kasi madami yung malaking field yan ng optimization eh. Nature-inspired optimization. Pwede mo sila gawin lahat ng algorithm. Hindi guaranteed na magiging magaling sila sa pag-optimize. Mm. Kasi pwede mong subukan. Ayun, may gusto ko sanang sabihin kanina pero na-cut off kita. Ano sa Hindi, gusto ko kasing i-highlight kung paano nabuo 'tong collaboration na 'to. sige, Kasi oo. kaya kasi may kinalaman sa kahalagahan ng mga podcast, eh, kaya supportahan niyo yung mga science podcast. Yung nabuo 'tong collaboration na 'to dahil sa Ask Theory podcast ng Flip Science. Nakikinig ako ng Ask Theory podcast at Yung nag-guest OG science podcast ng ito yung Pilipinas OG, na wala ito yung yung OG, Behind the Science at Liknayan podcast kung wala yung Flip oo, Science. oo. Ito yung OG Science podcast. Nakikinig ako ng Ask Theory podcast tapos naimbitahan dito si Ren. Tapos tuwang-tuwa ako dun sa episode, talagang pinakinggan ko, simula hanggang dulo. Tapos binanggit niya yung Philippine Eagle, tapos bilang ako interesado din na i-apply yung itong bagong optimization na 'to na ginawa nila, ay nag-email ako at sumagot sila, diyan nabuo 'tong collaboration na 'to. Madaming Ah, plot twist kasi hindi namin in-expect lahat ng resulta namin, pati gaya ng lahat ng siyensya, madaming maling nangyari. O madaming hindi, akma sa ekspektasyon. Kaso, ito yung simula, diyan nabuo yung collaboration na 'to. So galing sa pakikinig sa podcast. So supportahan hmm. niyo yung mga science podcasts. Ito pala din yung follow-up question ko. Kasi 'di ba, yung research na 'to is about yun nga sa expansion ng universe. Bakit ba kailangan natin pag-aralan yung expansion ng universe? Anong silbi nito sa buhay natin bilang mga tao? Magandang tanong 'yan, pati ito yung tanong palagi sa mga fields ng astronomy, cosmology. Kasi binibigyan niya ng kahulugan yung eksistensya natin bilang mga tao. Yung 'di ba yung unang 'pag tumingin nalalaman natin na may mga bagay na mas malawak kaysa sa atin bilang mga tao. 'Di ba yung 'pag tumayo ka sa isang beach ta's nakita mo yung kaya tuwang-tuwa ang mga tao 'pag tumayo ka sa isang beach, nakita mo yung horizon, na nakikita mo na mas madami pang mas malawak kaysa sa atin. Madaming madaming bagay tapos yung lahat ng problema mo mawawala, 'di ba? Kasi kasi makikita mo 'yan, eh. So, iniisip mo kanina may kaaway ka sa opisina, kasi pumunta ka sa beach nakita mo sobrang chill. Kaso at the same time ma-realize mo nga na mas malawak pa yung mundo natin kaysa diyan sa maliit na problema na 'yan. Mm. So, yung cosmology, yung pagtingin sa mga bituin natin, bakit siya magandang pag-aralan kasi nakikita natin na madami pang mas malawak kaysa sa atin. Maganda siyang field din kasi yung mga research skills na makukuha mo dito, data science, pag-oobserba, optics, astronomy, translatable din yung mga kaalaman na yan sa industry, pati madaming fields, sektor ng buhay natin na nagta-translate yung mga yan. Madaming researchers na puwede pang mag-top dito sa, pagiging translatable ng astronomy, gaya ni Dr. Reyna nag-shift ng astrophysics papuntang pure data science. Yung gusto ko i-highlight kung bakit magandang pag-aralan 'to, bakit mahalagang pag-aralan itong mga 'to bilang, siyensya nila. Dahil mismo sa, dahilan nga na ito, binibigyan niya ng kahulugan yung extension natin. 'Pag inobserbahan mo yung paglawak ng mga bituin ng universe natin, malalaman mo kung saan din tayo nanggaling, kung paano nabuo yung mundo natin. 'Di ba ito yung mahahalagang tanong sa mga bata, itatanong nila saan nagawa yung lahat, tatanong nila. So, ngayon puwedeng sagutin na ng mga magulang sa cosmology 'yan, sa gravitational physics 'yan, may kinalaman 'yan sa Big Bang. Ito yung mga tanong na nagsisimulang pumasok sa mga talagang nung mga bata pa tayo, eh, kaso walang nakakasagot. Una, siyensya ito, so hindi mo masasagot lahat, pati dapat nakabase sa ebidensya lahat.
So 'pag inobserve mo yung kaya yung binanggit ko na 'pag inobserbahan mo yung paglawak, malalaman mo kung saan siya galing. Halimbawa yung isang implikasyon saan nanggaling yung Big Bang Theory, kasi dahil lumalawak 'pag inobserbahan mo yung mga galaxy sa paligid ng galaxy natin, lahat sila papalayo ibig sabihin, lumalawak dito mo nakuha yung hypothesis na lumalawak yung universe natin. So inoobserbahan mo yung tinatawag ng pag-redshift ng mga bituin, ibig sabihin imbes na dito mo makuha yung wavelengths nila, ito yung wavelengths na ine-expect mo kasi, ito yung elements so may chemistry part, ito yung elements ng mga galaxies na 'to na ine-expect mo dito sa obserbasyon mo, yung ibang wavelengths yung makukuha mo imbes na pula, asul yung nakuha mo. O dito naman sa kaso ng universe natin imbes na asul yung ine-expect mo, pula yung nakuha mo. May redshift na tinatawag, ito yung cosmological redshift. Ta's dito obserbasyon ito ni Edwin Hubble nung mga 1920s na na nung pinublish niya nung time na yun, na nakonekta sa cosmology. Kasi dito mo nagawa yung hypothesis na lumalawak yung universe natin. Tapos kapag, ngayon nakuha mo yung paglawak ng universe, 'pag binalik mo siya 'pag, inimagine mo siya ngayon pabalik, makukuha mo na lahat ng galing sa isang, maliit na espasyo. Single point sa classical physics. In actual hindi kasi may quantum mechanics na papasok sa dulo. Kaso 'pag trinace mo yung, daanan ng lahat ng galaxies pabalik, gumawa ka ng motion picture, i-replay mo yung universe base sa nakuha natin ngayon, makukuha mo na babalik lahat sa isang point, dito galing yung Big Bang. So may sagot ka ngayon diyan sa mga, um, puwede mo sabihing maliit na katanungan kasi katanungan yan ng mga bata, 'di ba? Saan nanggaling lahat na, mommy, daddy, saan nanggaling lahat? Katanungan yan ng mga bata, eh. Bakit tayo nabuo, bakit nandito yung Earth? Tatanong ng mga bata sa ano ngayon, sa mga, high school teachers. Um, nandito yung kasagutan. So puwede mo siyang sabihin na maliit na tanong kaso mahalaga siya sa mga tao pati binibigyan niya ng kahulugan yung nandito tayo. Pinapaalam niya sa'tin na may mas malawak pang mundo, madami siyang ino-open up, pati gusto ko siya sa part na, um, um, dahil may mas malaki pa sa atin, um, humbling siya na field. Hmm. Oh, so yung lahat ng yung mga issues na maliliit na bagay sa mundo natin, gaya ng corruption, malaking issue 'yan, malaking issue 'yan. Kaso may pati madami pang issue sa mundo natin, nakikita niyo naman yung mundo natin napakaingay pati madaming bagay, eh. So, Hmm. ayun nga ngayon, saan pumapasok yung kahalagahan ng cosmology pati gravitational physics? May mga mas malalawak pang bagay, so luxury siya na pag-aralan siyempre may mga mas malalawak, kaso humbling siya na field. So gustong-gusto ko yung aspeto na yun nitong field. Ibabalik ko lang, yun nga sinasagot niya yung maliliit na katanungan natin lahat ng mga bata pa tayo. Balikan ko pala yung discussion natin dun sa ano, yung sa study mo dito sa ano, sa Philippine Eagle. So, 'di ba, essentially yung ginawa niyo, ayun nga, may mathematical model ka dun sa hunting behavior ng Philippine Eagle, pinasok niyo siya dun sa pag optimize ng model niyo sa pag-expand ng universe. So, ano ngayon yung nakita niyo na ano, na result? Simulations yung ginamit namin unang-una, so balik ko lang dun. Hindi pa namin kaya i-apply dun sa dun sa actual na universe, kulang pa yung Ah, skills namin upang gamitin siya. May kinalaman sa size ng data kasi kapag ginamit namin yung actual na madaming data pati open source nga 'to, eh, so kaya i-access ng mga tao yung mga datasets ng universe natin, eh. Kasi yung data niyan nag-oobserba ka lang ng gaano kaliwanag yung mga between galaxy, mag-focus ka ng isang telescope sa isang direction sa, langit natin ta's titingnan mo yung mga liwanag na galing diyan. So, ayan yung simula. Kaso di pa namin siya kaya gamitin dun, eh. Kasi masyadong masyadong madami itong data na 'to, masyadong malaki itong data na 'to. So limitado kami sa aspect na yun. Pati kulang pa yung part ng
O di naman kulang yung Philippine Eagle kulang ba yung part dun sa mathematical, mathematical at numerical na pag-implement namin nung hunting behavior ng Philippine Eagle. So, may kinalaman dun. So, simulations yung ginamit namin. Ah, Gumamit kami ng simplified datasets na base naman sa actual data din. Tapos dito nakuha namin yung mga properties ng simulated na dataset namin. Yung objectives nitong pag-aaral namin ay gusto namin pakita na gumagana yung nature-inspired method na base sa Philippine Eagle. mm, Tapos yung sorpresa namin, ang ganda ng resulta. 'Pag kinompare namin sa mga, standard na method na ginagamit sa cosmology, yung isang standard dito ay tinatawag na Markov Chain Monte Carlo method. So, yung nag-i-scan ka nitong, parameter space ng universe ay kum yung constraints, bale yung mean tapos yung error na nakukuha namin dun sa properties ng universe namin, ah, gamit nung Philippine Eagle comparable siya. Tapos yung ah, ibang methods na in-expect namin na gagana din, hindi sila kasing effective nung Philippine Eagle. So ito yung isang magandang ito yung isang factor na pinagpatuloy namin 'to kasi nung unang pumasok naman kami ginamit mo yung Philippine Eagle sa pag-a-apply sa universe, wala namang nag-e-expect na gagana 'to, eh. So, wala kaming expectations sa aspeto na 'yan, kaso may gumana at mm. maganda yung performance niya o manageable siya. So, ayan yung isang dahilan. Siguro magandang way din siya na in addition dito sa physics na ginagawa niyo dahil nga parang binibida niyo 'tong Philippine Eagle baka in a way parang maging paraan din para ma-enhance yung conservation, something something ng Philippine Awareness. Eagle. Kaya ginawa yung algorithm dahil sa awareness nga ng isang endangered species. Puwede mong idagdag nga din kasi madaming optimization algorithms, hindi mo alam kung anong gagana. May inimbestigahan nga din kami puwede niyong i-search 'to online, COVID optimization algorithm. Ang puwede mo kasing gawing mathematical operators yung mga nakita mong obserbasyon gaya ng bilis ng spread ng COVID. So, may gumawa din diyan bilang, na mathematical operator pang optimization. Hindi ko gawa yung mga 'yan, hina-highlight ko lang din yung trabaho ng iba. Parang ang galing din ng ano, ng mga ganyang dini-discuss mo kasi ngayon parang nagsi-sink in sa akin yung ano, yung power ng math to explain yung mga nangyayari sa universe at yung mga events na akala mo hindi hindi connected pero may connection. Like Oo, siguro isang isang naisip ko din immediately ngayon, yung anong tawag dun, Euler identity ba yun, yung e to the pi I equals oo, minus one tapos ginagamit siya palagi sa seismology to explain yung mga waves na galing sa ano, earthquakes pang-detect ng mga ganun blah blah oo, blah. Tapos ginagamit din siya minsan pang-deconstruct ng signal mo ng sea level, tapos oo. ginagamit din siya pang-process ng mga images mo, something something. So parang very interesting na kung paano mo malagay mathematically yung mga nangyayari sa paligid natin. Tama ka diyan. So, binibigyan nga niyang kahalagahan yung mathematics, eh. Puwede puwede natin pag-usapan yung Euler identity habang buhay din, eh. Sobrang laking application niyan, eh, akala mo ganyang Mm, formula. Pati kahit yung mga resulta kaya din mahalaga yung mag-pay ng atensyon sa mga fields na 'to, eh, kahit hindi direkta yung application nila kasi yung palaging hinahanap sa siyensya sa oo. Pilipinas, bakit 'to mahalaga, magagamit mo 'to sa basta simpleng buhay ng mga tao kasi binibigyan niya ng kahulugan yung eksistensya ng mga tao, bakit maganda yung buhay ng mga tao sa ibang bansa, kasi malaki yung binibigay nila na atensyon sa siyensya, eh. So, may kahulugan yung mga buhay nila. Yung kahit yung mga simpleng equations, mga simpleng resulta idagdag mo lahat ng mga numbers natin 1 + 2 + 3 + 4 yang mga simpleng yan sobrang halaga ng, pagpe-pay attention diyan. Alam mo yung math ay universe, eh, 'di ba? Yung 'pag in-add mo ngayon lahat 1 + 2 + 3 + 4 hanggang infinity ano yung sagot? Yung sagot ay negative. Ay, nakita ko Tapos din yan kay Veritasium ba yun? Parang may isang video siya tungkol sa ganyan.
Oo, ta's mahalaga 'to sa quantum mechanics, may kinalaman yan sa universe natin. Kasi mathematics sa universe, eh, kaso saan mo siya maa-apply agad, magagamit mo ba 'to siya sa 'to sa 'pag gumising ka ng umaga iniisip mo ba 'to? Siyempre hindi, kaso malaki malaki yung halaga ng mga yan sa pagbibigay ng kahulugan sa buhay natin, pati humbling itong mga fields na yan. So yung mga madaming mayayabang sa Pilipinas, eh. Ah, Humbling humbling yung mga fields na yan, na nalalaman mo na may universe maliban ba sa nakikita at naoobserbahan natin. Pati madami silang applications diyan kaya mong ibigay. Di mo lang siya makikita agad, but yung mga implications niya nasa lahat ng ginagamit natin, sa iPhones, nasa computers yan, nasa, astronomy yan, nasa GPS. Hindi mo lang makikita agad. So, mahalaga mag-pay attention sa basic science at mga fundamental fields gaya ng math, pati physics, astronomy at cosmology. Mahalaga lahat ng fields, hindi ko ah. siyempre hina-highlight ko itong mga fields na 'to kasi mahalaga 'to sa'kin, pati talagang, kaso alam ko din yung kahalagahan nila sa mga, teknolohiya natin, eh. For anyone interested na basahin yung paper, puntahan niyo lang yung description, naka-link naman palagi sa descriptions yung mga papers. So ayun, almost 1 hour na tayo. I guess pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes dito nung study. So kanina nabanggit ni Reggie na yung collaboration na 'to nabuo dahil sa pakikinig sa sa podcast. So in doing this study, anong klaseng funding naman yung kinailangan niyo to do this at saan siya ginagasto? Yung main na funding ay galing sa UP Diliman OVCRD, Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Tapos, nakapangalan 'to kay Arian Rizal Velasco, isa dun sa mga co-authors ko. So dito galing yung isang funding, pati ginagamit din namin yung resources ng Institute of Math ng UP Diliman, na computational resources. So dito nag-run si Erica ng simulations. Anong klaseng computer yung kailangan para magawa itong mga ganitong klaseng simulations? Hindi naman sobrang high-tech, um, nung ginagamit gi gina ginawa ko 'tong trabaho pala nung nasa Korea pa ako, eh, kasi nasa pangatlong postdoc na ako ngayon sa Germany. Una nasa Taiwan ako, ta's nasa Korea, ta's nasa Germany. So nasa Korea ako nung ginawa ko 'tong trabaho na 'to. Um, so ginagawa ko lang siya sa PC, Windows, kung saan nagge-games yung madaming tao. So ito yung game ko, eh. Yung si Erica, tingin ko gumamit siya gumamit siya ng o di ko maalala kung gumamit siya ng cluster ng math o computer din yata ng math, so sa isang PC, ta's i-run mo dun. Ta's ang mahalagang part ay yung main codes namin ay nasa MATLAB. So ginagamit ni Eric gamit namin yung, license ng MATLAB ng UP, so mahalaga suportahan yan, please. Ah, may bayad pa naman Yan. yung yung MATLAB. Hindi ba 'to puwede gawin sa sa Python or mga free programming Yung goal ay isulat yung code sa Python, kaso hindi pa siya nagagawa. So kasi sila Erica nga yung gumawa talaga nito, sa MATLAB nakasulat yung codes. Yung dahilan niyan kasi yung madaming optimization sa math ay nakasulat sa MATLAB. May global optimization toolbox na naka-compile madaming optimization schemes. Tapos madali kapag kukumpara ka, kasi gusto mo ng baseline, 'di ba? Gusto mo Mm. na ginagawa mo sila sa isang, programming language. So, convenient yung MATLAB sa part na 'yan. So ito yung isang isang limitation. So positive siya sa aspect na 'yan, kaso isang limitation namin 'yan kasi yung madaming applications ng astronomy nasa Python, eh. mm. So naging limitation din namin siya. Pero yung main advantage ni MATLAB over Python, parang hindi nagbabago yung syntax sa mga iba-ibang versions, 'di ba? Kasi si Python minsan parang 'pag ginawa mo yung ganitong syntax sa old version, sa new version nagbabago na siya, eh. Kay MATLAB wala kang gano'ng issue, eh. Hindi ko kaya sabihin gaano, eh, kaso magkamukha naman yung syntax ng MATLAB at Python, kaso hindi ko kaya sabihin sa pagbabago ng version. O wala akong experience kasi isang version lang yata yung nagamit ko, eh. Okey. O nung nagma-MATLAB ako, isang version lang yung ginagamit ko. Tas yung Python naman, na-experience ko yung pagbabago ng syntax ng Python mula Python 2 hanggang Python 3.
Yung print statement yung isang pinakamalaking pagbabago, kaso in terms sa syntax ma malawak madami naman nagbago din kaso manageable naman. Hmm, Pati ngayon may ChatGPT naman pati ah, malaking tulong kasi ang large language model sa programming, eh. actually, Talaga malaking tulong kasi yung pinaka large language models yung pinaka na-break nila yung language barrier, eh. Tas hindi 'to limitado sa spoken language, nag-e-extend yan sa programming language. So kaya mong mag-translate ng MATLAB to Python, Python to C, Python to Fortran, Fortran to C, lahat yan broken, eh. ah, So malaking, tulong yung paggamit ng large language model sa programming. actually ang laking tulong ni ChatGPT sa'kin ngayon sa Python programming, eh. Ginagawa ko ngayon yung unang machine learning project ko sa tulong ng ano, paggawa ng code ni ChatGPT. So Oo. parang ginagawa ko lang yung basic code dun sa Python tapos for example, gagawin ko na siyang loop or something. Tama, tama, Ilo-load ko na yun kay ChatGPT, gawin mo 'tong loop, gano'n. Tapos siya na mag-aayos. Tapos sabihan mo na i-optimize niya, pabilisin oo. niya, tanggalin niya yung mga redundant codes mo, ayos, eh. Yan nga yung tamang paggamit ng ChatGPT dapat may simula ka, eh. Yung iwa-warn ko lang kasi madaming ano, eh, lalo lalo mahalaga na sa mga estudyante, puwede mong madali maabuso yung ChatGPT ginawa mong magic wand naman naglagay ka na lang ng, Oo, gawa mo ako ng code na ito yung ginagawa. Hindi nagagana yun. oo. Oo, puwede mo i-treat yung large language models bilang companion programmer lalo. Kaso halimbawa di mo siya mag-solve ka ng derivatives, dapat malalaman mo kung paano siya gumagana kapag may, yung best way na gamitin mo siya is, may starting code ka tapos pa-optimize mo, pabilisin mo, mag-translate ka from Python 2 to Python 3 Hmm, o ibang programming language. Kaso yung naglagay lang ako ng warning kasi mahalaga yan, eh, nasa stage mm. tayo ng mundo natin na inaalam pa ta's mahalaga 'to sa lahat ng sectors, pati lalo sa education. Puwede ka kasi maging over-reliant na lahat na lang tinatanong mo sa ChatGPT, wala ka ng iniisip, ito yung maling paggamit niya. Oo, so hina-highlight ko lang, kailangan ko ilagay yan um, bilang may napunta din naman ako sa education sector kaya kailangan kong i-highlight. Kasi alam ko yung issue na yung mga estudyante naging mataas ang chance maging over-reliant, so mahalaga yung warning na yan. Dito sa study na 'to, ano yung mga matatawag mo na good and bad experiences na naging very memorable para sa'yo? Hindi ko talaga sila mahiwalay lahat kasi, yung good ay paghahanap ng objectives, pati part yung isang, puwede ko i-highlight yung pagiging interdisciplinary ng work, eh. Kasi 'di ba yung kung paano natin i-view yung science, may chemistry, may physics, may geology, may biology, artificial yung boundaries na yan, lalo sa actual na application. Tapos yung artificial pati simulation naman yung ginawa nga namin kasi, kaso at the same time 'pag nakita mo nag-merge ng madaming concepts, may cosmology ka dun, may biology galing sa Philippine Eagle, may mathematics. So, tuwang-tuwa ako dun sa part ng pagiging interdisciplinary nitong trabaho na 'to. Ilalagay ko yan sa good. Yung bad, puwede mong ilagay diyan yung halimbawa mga roadblocks namin kasi halimbawa hindi naman gaya ng lahat ng research, hindi naman gumana lahat ng sinubukan namin, eh. And yung mga madaming parts na mapupunta sa papel yung mga gumana, kaso hindi ko din talaga siya ife-frame na bad, eh, kasi lahat ng scientist naiintindihan 'to, eh, kung paano ka magga-grind papunta sa isang Ah, actual na mahalagang output, eh. parang Kasi parang may progress ka, kailangan mo munang pumalpak, eh, 'no? oo, hahanapin mo yung isang, path sa pagbangga diyan sa mga, maling daanan na yan, eh. Oo, baka masyado na akong bias kasi siyempre scientist naman ako pati naintindihan ko 'tong grind na 'to, eh. Kaso for the sake ng audience pati mga batang nakikinig, sige lalagay ko sa bad kasi baka 'pag first time sa science maku-culture shock ka, eh. 99% ng ginagawa mo is 'di Ah, gumagana. true. Experiment at theory, 99% ay 'di gumagana. Yung code mo nagka-crash, yung, mathematics mo nagfe-fail. So, ilalagay ko siya dun. Kaso sasabihin ko din na part siya ng grind ng science, eh. Tas mahalagang
aspeto 'to siya ng science kasi may kinalaman 'to sa evidence, eh. Ultimately yung evidence, yung observation yung magle-lead sa'yo. Tapos yung kapag naintindihan mo na, na may isang truth ta's yung truth yung hinahanap mo, tapos mahahanap mo yan sa paghahanap ng mga maling daanan. Minsan siguro makakatiyempo ka na makakita mo agad yung truth na yan, kaso minsan madami kang pagdadaanan bago mapunta diyan. So ilalagay ko siya dun. So madami kaming pinagdaanan na ganyan siyempre, yung may typo sa code, di namin mahanap, di namin alam, inulit namin lahat ng code, yung computer nag-crash, oo. So sige ilalagay ko sa bad. So ngayon ano naman yung plans niyo moving forward with this research? I think isang moving forward kasi optimization algorithm yung Philippine Eagle, algorithm, so puwede mo siyang i-apply sa madaming bagay. Kasi kung naghahanap ka ng maximum ng functions, nagfi-fit ka ng data, puwede mo siyang i-apply sa industry sector kung nagfi-fit ka ng data o gusto mong gumawa ng predictions. Hindi ko gustong gawin 'yan, ako isang cosmologist pati gravitational physicist. So kung interesado lang yung mga audience, puwede niyong gawin yung mga bagay na 'yan. Tapos sila Erica, Ren at Arya nagmo-move on sa isang Python version ng Philippine Eagle algorithm. Maganda 'yan kasi yung Python ay open source, 'di ba? Kasi puwedeng gamitin ang lahat ng Python, eh, 'di mo na kailangan ng license niyan, eh. Yung MATLAB kasi kailangan mo ng license na makapag-run ng MATLAB code. So nagmo-move sila sa direction na 'yan. Ako naman magmo-move on ako sa mga cosmology projects ko. So magda-diverge kami. Tingnan namin kung i-a-apply namin yung Python version sa, astronomy kasi once may Python version ka na, yung astronomy data kasi nasa Python, eh. Puwede mo naman siya gawin sa MATLAB kaso madami talaga yung astronomy ay sobrang open source na field kaya maganda din siya, eh. Lahat ng data sa astronomy, halos lahat ay naka-public, kailangan mo lang malaman kung nasaan sila, eh. Kaso nag-internet naman yung mga audience kaya niyong hanapin 'yan, eh, dun sa mga audience. Kung i-search mo lang Google lang 'yan, gaya ng ang galing-galing mag-Google ng mga tao kapag may gusto sila hanapin, 'di ba? Ah, Kapag may gusto kang, stock halimbawa, wag niyong gawin. Kaso 'di ba ang galing-galing mag-Google ng mga tao ah, kapag may gusto silang hanapin. Kung mag-focus ka lang sa halimbawa may gusto kong hanapin na astronomy data na may kinalaman sa dark energy, ayan diyan magagamit mo yang paghahanap ng mga tao. hmm, Um, so baka mag-merge kami or, kaso siyempre interesado kaming i-apply pa sa mas malawak na astronomy data, pati actual hindi simulation na astronomy data yang, Philippine Eagle algorithm. hmm. At the same time may mga kanya-kanyang projects kami kasi madami kaming scientists, eh. Gagawin namin yung mga yan. Ayun, so mag-e-end na tayo. Before tayo mag-end, kanina may nabanggit ka na ano, yung mga students 'wag maging masyadong reliant sa AI. So in addition to that, may mga advice ka pa ba sa mga aspiring researchers? Oh, magiging specific yung advice ko siguro sa mga bata o matanda na kasi ako, eh. Yung batang tinutukoy ko mga nasa 20 pababa, siguro yung mga nasa university. Kasi sobrang ingay ng mundo natin ngayon, eh. So yung i-a-advice ko actually bawasan yung paggamit ng social media Hmm. na medyo conflict Gamitin dito niyo lang yung social media 'pag nakikinig kayo sa Liknayan Podcast or dito sa Behind the tama, oh, Science Podcast. tama, oh. Medyo conflicting siya sa aspeto na yan kasi yung yun nga, alam mo itong podcast naman ay nasa social media. Kaso binibigay ko 'tong advice na 'to kasi sobrang ingay ng mundo natin. Ang dami mong news na nakukuha sa madaming channels. Tas yung channels na natin ngayon kasi social media, eh. Yung napapansin ko sa mga kabataan kasi ngayon wala na hindi baka masyado lang puwede i-frame niyo lang 'to na masyado akong matanda, at okey lang. Tanggap ko na naman. Kaso, masyadong maingay yung mundo natin, madami kayong channels na nakakakuha kayo ng news ng bad news, good news, 'di mahalaga, masyadong madaming news. Nakukuha mo siya sa Facebook, Twitter, Instagram, Threads, Blue Sky, TikTok, kung ano pang ginagamit niyo, ang dami, LinkedIn. Um, so isa-suggest ko na bawasan niyo or maghanap kayo ng way na mag-focus. Yung pinakamahalaga ay, mahalaga ay mag-focus,
pati lalo yung mga gusto pumasok sa science sector, mahalaga yung ability na mag-focus. At, by focus na i-shut down niyo itong ibang bagay tapos mag-focus kayo dun sa actual na observation papunta dun sa objectives ng isang problem niyo. Observation, scientific method yun nga, observation papunta sa, actual truth. Yung advice ay mag-focus, isang way ay bawasan yung, social media. Tama, tama. And last question siguro. So, in addition sa Lignayan Podcast, do you have anything else to promote? Yun na. Lignayan Podcast, supportahan niyo sana yung podcast namin kasi, Mm. hindi madali. Una, ginagawa namin 'to sa taas ng mga trabaho namin. Hindi 'to Ah, full-time job at wala kaming nakukuha dito. ah. Di ko iniisip na may nakukuha ka din. Wala Wala, kaming, wala. walang Lugi pa nga tumutulak ako dito, eh. walang tumutulak sa amin gawin 'tong mga 'to at hindi siya madali. Kasi ginagawa namin siya sa taas ng mga full-time jobs namin. Um, ang isa pang full-time job, walang bayad, wala siyang return except nagho-hope kami na sana may mga nakikinig, sana may mga ma-inspire kami na future generation ng mga scientist at sana may makuha yung mga audience kahit hindi mga scientist, yung mga nakikinig lang. May matutunan sila na siyensya na puwede nilang kwento sa mga kaibigan nila habang nagbibilyar, pati Mm. gumagawa ng ibang bagay. So suportahan niyo yung, Liknayan Podcast. Yung Liknayan Podcast naka-focus yung science namin sa physics. Ito yung Liknayan ayan ay physics at, yan suportahan niyo lahat ng science podcast. Kasi yung imbes na makinig kayo ng, ah, makinig kayo mahalaga makinig ng madaming bagay. Mahalaga na anong tawag dun? May Mahalaga na malawak balance yung, na ano, balance na well content yung kino-consume natin. Oo, mahalaga yung well-balanced. So, hindi naman puwede makinig ka lang ng science na Oo. kailangan makinig Boring ng boring din 'yan. oo, kailangan ng mga scientist ng break. Kailangan may kino-consume mo, kailangan balance, oo. Kaso may mga brain rot na Oo. imbes na makinig ka Tama, ng mga tama. brain rot content sa podcast, yan na lang, oo. Makinig kayo ng mga science podcast. Isa diyan yung Liknayan kung interesado kayo sa physics. Liknayan Podcast. Tapos matutulungan niyo kami kasi talagang ito lang yung gratification na nakukuha namin na sana may nakikinig. Tapos siyempre gusto namin lumawak yung mga nakikinig kasi kapag may eventually halimbawa kapag lumaki yung channel, kasi ay sana may makuha sana kami galing dun na financially kasi puwede namin 'to ma-translate sa madaming bagay, ito yung goal. Puwede naman natin 'pag lumaki 'to ng lumaki puwede 'to siya mag-translate sa scholarship. Wala kami personally wala kaming interest makakuha ng kahit ano, wala kaming nakukuha. Ang mga ilang taon na tumatakbo 'tong mga podcast na 'to wala kaming nakukuha at wala kaming plano makuha. Kaso ito yung mga puwede makuha, ito yung mga promise nitong mga science podcast na 'to. At mas maganda ito pakinggan kaysa sa mga brain rot contents na puwede niyong pakinggan hanggang 2:00 ng Ah, umaga. hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan ng mga channels na 'yan. Basta ayun, Wala. alam niyo na yung mga ano, mga brain rot content. Oo. Ayun. So I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Reggie sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.